Guys, magandang araw sa inyo. Sa mga nag-request about sa carburetor na 2+3 is para sa inyo ang video na to. And today guys is i-overhaul natin to. Ayan, sa nakikita nyo is tapos ko na itong nilinisan lahat ng mga parte. Nilinisan ko na lang siya guys para mas mabilis yung video natin. And then bago natin simulan to guys is shout out muna kay Jezreel Antido Kihi from Tangub City. Sir, maraming salamat sa yung tiwala sa pagre-repair natin ng karburador. So ito na po yung request mo sir. Ito na po yung karburador na gagawin natin para sa multicab mo. So ikakabit na natin tong lahat ng parts dito. So guys, ito yung carburetor repair kit. So sa carburetor repair kit guys, ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung mga pyesa na gagamitin natin sa pag-aayos ng karburador. So hindi lahat ng nasa loob ng repair kit is kakabit natin guys. Kunti lang yung parts na may kakabit natin dito. Una is ito. So ilalagay natin yan dyan. Tapos ito guys, ang carburetor repair kit na ito guys is para ito sa mga replacement carb ng China carburetor. So dalawa ito. So ngayon is isa lang ang gagamitin natin ito. Ito lang siya. And then isa din ito. Tapos ito. And then ito guys, tatanggalin ko lang yung o-ring nya. Ayan, para ito sa valve float nya. Yung o-ring lang yung gagamitin ko. So ito yung original nya. So sa original guys is hindi siya magkapareho. So yung o-ring lang ang gagamitin natin. Tatanggalin ko muna yung o-ring. So ayan, yan. Tatanggalan natin. Ibabalik ko na siya. Tapos itong bulitas guys, gagamitin ko rin kasi yung palagay ditong bulitas at saka yung lock is na misplace, nawala na. So kakailanganin natin to. So ayan, yung bulitas. So ilalagay ko lang muna dyan. And then pati o-ring guys, siguro mga itong dalawang to ang ikakabit ko. Pagpipilian ko lang itong dalawang to kung ano yung sukat. So ilalagay ko lang sa dyan. Tapos itong malaki hindi na kailangan to. So ibabalik lang muna natin dyan. Tapos ano pa ba? So mukhang wala na guys. Yung spring guys, hindi na natin kailangan ibalik, ikabit yung spring ng repair kit kasi mas maganda yung spring ng original. So pag nakikita nyo pang okay pa yung original is wag nyo nang palitan. Yan, ito yung original. Okay pa siya. Mas maganda kasi yung original guys kasi hindi siya basta-basta kakalawangin. So ayan, i-assemble natin to guys. Ang una nating i-assemble is itong kanyang float valve. So ito guys. So yung o-ring na tinanggal ko kanina is kakabit natin. Ayan. Kasi guys, pag sira na tong o-ring na to, kahit anong adjust nyo sa float valve ay magiging flooded pa rin yung carburetor pag sira ang o-ring na to. Overflow pa rin ang issue niya pag sira ang o-ring. So test lang natin kung mahigpit ba. So okay naman siya. Nilagyan ko siya ng oil guys para mas swabe siya ipasok. So kita ba sa video? Ayan. Pasok natin dito.
Tapos yung lock nya, sana ba yung lock? Ito, yan, kakabit natin dito. So guys, wag nyong skip ang video na to para makuha nyo talaga ang pag-overhaul ng carburetor ng Multicab 6A. Ayan. Ang next naman guys is ito. So kakabit ko lang muna ang kanyang pilot jet at saka yung main jet nya. So ito guys, ito yung pilot jet. Mas malaki siya compare sa main jet, pero yung butas nya guys, yung maliit na jet is yun yung malaki ang butas. Tapos ito naman yung pilot jet, maliit ang butas nito. So ikakabit ko siya. And then yung o-ring niya dito. So ito guys, ingatan nyo na hindi masira ang o-ring na ito pag tatanggalin nyo, kasi hindi ito kasama sa repair kit. So pag halimbawa nagre-repair kayo, ingatan nyo yung o-ring na hindi maputol pag tanggal, para ito na rin yung ibabalik nyo. So ayan, kakabit na natin. Ayan. And then yung bolt nya, dalawa. So abangan nyo sa part 2 nito guys is ang pagkakabit nito, and then pati mga vacuum hose i-discuss din natin para makuha nyo ang tamang pagkabit sa vacuum port ng 2+3 na carburetor. And then itong float valve nya, so mas maganda guys ikabit nyo nito, yan, para mas mabilis lang ikabit. Okay, then yung lock, then check natin yung kanyang adjustment kung okay ba. So medyo advanced siya. Okay pa. So ayan, okay na yan. And then itong o-ring na to guys, kakabitan natin. Tapos guys, ito may o-ring ito dito, so mahalaga na makabitan natin siya ng bagong o-ring. Kasi pag hindi natin siya nakabitan ng bagong o-ring, tapos sira na yung o-ring nya, yan yung nagkukos ng malakas kumonsumo ng gasolina. So guys, dalawa yung o-ring na pagpipilian ko. So itong mataba na to yung gagamitin kong o-ring. So hindi lang klaro sa video guys, pero naikabit ko na yung o-ring nya. So ayan, simbol lang muna natin to. Kakabit natin tong diaphragm dito.
So, so ito guys, guys, isa ito sa dahilan pag nasisira na itong diaphragm na to. Ito yung diaphragm ng power valve. Pag nasisira na ito, isa ito sa cause na nagbabago yung minor ng ating multicab. Yung minsan laging nababasa ko sa post na taas baba yung minor. So isa ito sa dahilan pag nasisira na ang diaphragm. Yan. And then ito yung spring nya guys. So yung original pa rin yung ikakabit natin. Tapos yung bolt nya. So ayan. And then mamaya na lang natin ikakabit dito yung isa sa pang diaphragm. So ikakabit ko na lang muna siya. So guys, dahil bago yung o-ring na ikinabit natin dito, mas maganda guys is ilubricate natin siya ng oil kasi masikip pa to sa dito kasi yan lalapat yung oil, yung o-ring na nilalagay natin. Hindi masyadong kita sa video. So on natin yung camera, yung flashlight ng camera. Itong butas na to guys, yan, dyan siya lalapat yung o-ring na, itong o-ring na to. Ito yung kinabit natin na bagong o-ring. So hindi pa talaga siya sukat yung bagong o-ring. So stretch ko lang siya. Ngayon is kakabit natin to.
So bago ko siya ikabit is check ko lang yung luma niyang para may pattern, hindi siya magkabaliktad. So tapos itong spring, sana makita sa video. Yan, dito siya, and then ganyan. So ito guys, para hindi malakas kumain o kumonsumo ng gasolina ang inyong multicab is, ang pag-a-adjust nito guys is insakto lang na yung rod nya is naka-level lang dito sa dulo ng kanyang nut. Sana makita nyo. Pag nakita nyo ang karburador nyo guys na sobrang haba ng adjust, ayan, yan, is i-adjust nyo lang siya na magpantay siya guys, para hindi malakas kumonsumo ng gasolina. So ayan, and then ito guys is papatakan ko ito mamaya ng fuse glue guys, para hindi siya umikot kasi malambot na siya ikutin. So pag hindi natin to papatakan is pag nagtagal guys is possible mahuhulog ang kanyang nut. So maganda patakan natin ng fuse glue. Pero kung mahigpit naman, hindi na natin kailangan patakan pa ng fuse glue. So ayan, naasimbola natin dito, and then ito ikakabit natin to. So may o-ring ito guys na maliit dito sa ilalim, natanggal. So kakabit ko lang siya. Ayan. Ito yung karayom niya guys. Kung nakikita nyo yan dito, meron niyang adjuster. So ilalagay ko lang muna siya sa standard na pag-adjust niya. Saka sa pagkabit ng spring guys, ito dapat dito ito nakakabit. Ayan. So kakabit natin. Tapos may plastic ito na maliit para sa ibabaw. Ikakabit din natin. Tapos hilahin natin to. Ayan. Tapos itong kanyang diaphragm.
So ikakabit ko na itong kanyang air and fuel screw. So yung original pa rin yung ikakabit natin guys. Wag na wag nyong ikakabit yung nasa repair kit kasi iba yung hugis ng karayom na dito sa dulo ng air and fuel screw. So yung original pa rin yung ikakabit nyo. Tapos itong kanyang arm ng choke plate. Yan. Tapos itong kanyang butterfly ng choke plate. Tapos ito, kakabit na natin to. Ayan, bumabalik ng kanyang choke plate. Nakasara na siya. And then meron itong adjuster dito guys. Try ko lang i-adjust. So ito nga pala yung adjuster para sa dito sa choke plate. Kung hihigpitan nyo yan, bubuka itong choke plate. So tingnan nyo mabuti habang hinihigpitan ko. Yan. So nakikita nyo bumubuka yung choke plate. So ang gagawin natin is yung tama-tama lang na didikit dito sa baba, yung magsasara lang siya. Ayan, okay na yan. Pala yung port ng fuel hose. So meron ito sa ilalim guys na screener. Ayan. So hindi ko na lang siya tinanggal. Binugahan ko na lang siya ng gasolina at saka hangin. So nalinis na yan. So sa pagkabit naman ito guys is lagyan lang natin ng konting gasket maker para paniguradong hindi siya magkakaroon ng leaking. Nakuha na akong gasket maker muna dito. Tapos itong kanyang idle magnetic switch, lagyan ko lang siya ng o-ring. So ayan. Tapos na to. Ang kulang lang dito guys is itong diaphragm dito sa gilid. Yun yung diaphragm para sa fast idle natin. Nakuha na akong diaphragm para sa ating fast idle. So ikakabit na natin siya dito. Yan. Ayan. And then itong vacuum hose para sa arm sa choke plate. So ito guys, automatic guys na itong diaphragm na to para pag andar ng makina gagana siya at ibubukas niya ng konti
itong chocolate. Ayan, sa nakikita nyo, bumubuka siya kasi hinihila niya yung arm dito. So automatic guys, dito nyo siya ilalagay sa vacuum port na maliit yung butas. Yan. So dito nyo siya ilalagay. So ayan. So abangan nyo sa part 2 guys. I-test na natin ang carburetor na to, and then ituturo ko sa inyo kung saan ilalagay ang mga vacuum port sa carburetor na 2+3. So yun lang guys, maraming salamat sa inyong panonood at sa suporta sa channel ko, at sa nagpagawa ng carburetor, maraming salamat sa iyong tiwala. Ingat po kayong lahat dyan sir, and God bless po sa inyong lahat.